Noli Me Tangere, Kabanata 11, ang mga makapangyarihan. Bagamat Don Rafael ang tawag sa ama ni Ibarra, hindi siya ang kinikilalang makapangyarihan kahit na siya ang pinakamayaman. Pero siya ay iginagalang at halos lahat ng mga tao ay mayroong pagkakautang sa kanya. Sa kabila ng kabusilakan ng kanyang damdamin, siya ay kinalaban na magkaroon ng usapin at niwala pang ang kumampi. Si Kapitan Tiago man, kahit na masalapi at sinasalubong ng banda ng musiko at hinahainan na masasarap na pagkain kapag nagpupunta sa bayan, kapag siya ay nakatalikod, siya ay tinatawag na Sakristan Tiago. Ang kapitan sa bayan ay hindi rin kabilang sa mga tinatawag na kasike o makapangyarihan. Ang kanyang pwesto ay nabili niya sa halagang 5,000 pesos. Madalas siyang sabunin at kagalitan ng alkaldo mayor. Ang San Diego ay maihahalin tulad sa Roma at Italia sa mahigpit na pag-aagawan sa kapangyarihan. Pamumunuan ng bayan, ang mga ito ay sina Pare Bernardo Salvi, isang payat at batang Pransiskano at siyang pumalit kay Padre Damaso. Payat siya sapagkat mahilig siyang mag-ayuno. Kung ihahambing siya kay Pare Damaso, siya ay mabait at maingat sa tungkulin. Si Pare Salvi at ang Alperes at ang kanyang asawa na si Doña Consolacion, isang Pilipina na mahilig maglagay ng mga kolorete sa mukha. Ang Alperes ang puno ng mga gwardya sibil. Ang pagkakapangasawa niya ay binubuntun niya sa pamamagitan ng paglalasing, pag-uutos sa mga sundalo na magsanay sa init ng araw o dili kaya ay sinasaktan ang kanyang esposa. Bagamat may hidwaan ang Alperes at Pare Salvi, kapag sila ay nagkikita, ay pareho silang nagpaplastikan. Sila ay nagbabatian sa harap ng maraming tao at parang walang anumang namamagitan di pagkakaunawaan. Pero kapag hindi na magkaharap, gumagawa sila ng kani-kanilang mga paraan para makapaghiginti sa isa't isa. Ang Alperes at Pare Salvi ang tunay na makapangyarihan sa San Diego. Ang tawag sa kanila ay mga kasike.